Ayon nga sa ating balita ngayon na tuloy-tuloy ang gera doon sa Middle East at nangangamba na tayo po ay ang presyo ng lahat ng mga bilihin ay tataas dahil dyan sa gerang iyan na nangyayari sa Iran. Ganoon pa man mga kapatid ay huwag po tayong ang lupaypay dahil may Diyos tayong palaging pinagkatitiwalaan at hinihingan ng tulong. At maraming salamat sa Diyos dahil binigyan tayo ng patuloy pa rin na kalakasan. Tayo ay bumangon na mayroong lakas, bumangon tayo na may sigla at may desire na dumalo sa ating gawain. At sa ating pong napag-aralan noong nakaraang Sunday na ang title nun ay bakit mayroong mga taong hindi makita ang sinseridad ng Diyos. Isa pong katanungan na kung saan ay nangyayari sa isang tao na kung minsan ay hindi po nakamtan yung kanyang mga kahilingan sa Panginoon, ay maaring magkaroon ng pagdududa ang kanyang sarili. At isa yan sa mga kahinaan natin na mga tao na mayroon talaga tayong spirit of pagdududa kung minsan. Ngunit maraming salamat sa Diyos dahil kahit man ganun po yung mga pangyayari sa buhay natin, ay ati pa rin napagtagumpayan, nag-overcome pa rin tayo sa ganung klaseng mga pangyayari sa buhay natin. At nakita natin na ang sinseridad ng Diyos ay talagang tapat ang Diyos sa atin. Alam niya ang ating mga pangangailangan, tapat siya sa kanyang mga plano para sa atin mga kapatid. Kaya nga kanyang pong pinadala ang kanyang bugtong na anak upang sa ganon ay maipakita sa atin ang kanyang katapatan, ang kanyang sinseridad. Kaya malaki po ang patutuo yung ginawa ng Diyos sa ating kalagitnaan. Kaya lang ay hindi po nakita ng mga tao yung kung gaano kalaki, kayaman ang sinseridad ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon at dahil doon ating pong palakpakan ang Diyos. At sa ating pong tatalakayin ngayon mga kapatid ay isa na namang katanungan na kung saan ay pwede nating bigyang pansin. May posibilidad ba na mangyayari mga posibilidad na pangyayari bago ang 70th week of Daniel? So mga posibilidad, mga pwedeng mangyari mga kapatid na makikita natin sa ating pong sa ating mundo. Kaya mga kapatid, God through His Word ay mayroon tayong maliwanag na informasyon sa tensyong nagaganap sa Israel at Iran. Kung ito man ay naayon sa hula ni Sicaraya na tanda ng malawakang sigalot, mga kapatid, ay ito po'y aaralin natin sa tulong ng Diyos. Buksan po natin ang ating Bible dito sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 1. But the times and the seasons, brethren, you have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. So mandali na tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y lubos na lumalapit muli sa araw na ito, Panginoon. Muling makipag-ugnay sa iyo, O Diyos. Dahil alam namin, O Panginoon, na wala po kaming sapat na kakayanan, O Panginoon, sa aming sarili. Upang kami, O Lord, ay mag-overcome sa maraming mga kabigatan, maraming problema, o anumang mga pangyayari sa aming buhay, O Diyos. At kailangan namin, O Panginoon, ang iyong salita na siyang magbigay sa amin ng kalakasan upang sa ganon ay ma-overcome namin, O Diyos, ang mga lalang ng kaaway. At sa oras na ito, Diyos, muli, hinihiling po namin ang iyong basbas. Naway basbasan mo po ang bawat isa sa amin, maging ang mga nanonood ng aming live streaming, O Diyos. Ipaabot mo po ang iyong pag-ibig sa kanilang mga puso, O Diyos, sa oras na ito. Ipadama mo po sa kanila, O Diyos, na ikaw po, O Lord, ang siyang tumutupad ng iyong mga pangako. Ikaw po ay sincero para sa amin. Ikaw po ay tapat. Ngunit kami, Lord, kung minsan ay nawawala po yung aming katapatan. Ngunit salamat po, O Diyos,
dahil yung salita ang siyang nagpaalala sa amin upang kami, O Lord, ay patuloy na maging tapat sa iyong salita. At now, O Lord, ikaw na, O Diyos, ang magbukas ng aming damdamin, ng aming puso, ng aming understanding, O Diyos, upang aming pong, Lord, maintindihan ang bawat mga, Lord, bawat mga salita, ang mga inihula mo po, O Diyos, sa mga darating na araw. Ikaw rin po, Lord, ang mag-anoint ng iyong abang lingkod na iyong gagamitin sa sandaling ito, Diyos. Dahil alam kong ako'y walang sapat na kakayanan upang salitain, ipahayag, at sabihin, O Diyos, ang mga talatang ito, O Panginoon. Bigyan mo po ako ng understanding at revelation upang ito po maipahayag ayon sa iyong kalooban. Salamat po, Diyos. Lahat ito ay aming hiling dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palakpan mo natin ang Panginoon. So sa talatang ito, mga kapatid, ayon kay Pablo, ay mapansin natin na ito po ay tumutukoy sa Bride of Christ na mayroong background patungkol kay Jesus Christ. At ito'y kaugnay sa kanyang malapit na pagbabalik. The bride ayon dito sa verse 5, mga kapatid, ay tayo ay tinatawag na anak ng kaliwanagan. Sa verse 5, punta tayo. Therefore, you are all the children of light, and the children of the day. We're not of the night, nor of the darkness. So, ibig sabihin tayo po ay anak sa kaliwanagan. At ayon kay Mateo, we are the wise virgin. Tayo yung matalinong birhin na kung saan ay isinulat ni Mateo. So, dalawa ang mga birhin doon, wise at the foolish virgins, mga kapatid. At napakaganda dahil mayroon tayong tinatawag na revelasyon, katalinuhan, patungkol sa mga pangyayaring ito. Kaya atin pong aralin ito sa tulong ng Diyos, mga kapatid, na ito po'y umuugnay sa mga pangyayari sa ating panahon. At ito ba kaya ay mayroong posibilidad? Ano ang mga posibilidad na pwedeng mangyayari before the 70th week of Daniel, brothers and sisters? In verse 6, dagdag niya rito, therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. So tayo daw, sabi niya, ay wag matulog. Let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Meaning, bantayan natin ang ating sarili at maging kalmante. Yun ang kanyang mensahe, mga kapatid. Bakit sabi niya maging kalmante? Huwag po tayong matakot kung ano po ang nangyayari sa ating paligid. Huwag tayong magsabi na, sabi sa ating sarili na, ito na yata yung gera ng Ezekiel 38. Dahil marami ngayon na ating pong mapapanood sa YouTube na sabi nila, ito na raw yung Ezekiel 38. Ito na raw yung World War III. So maraming mga sinasabi sila na kung saan ay parang tinatakot. Ngunit sabi nga rito na sa sulat ni Apostol Pablo, sabi niya, let us not sleep. Huwag tayong matulog sa ating panampalataya. Kundi tayo po ay palaging gising. Ibig sabihin, meron tayong kaunawaan. Laging bukas ang ating pag-iisip. At hindi tayo nadidistract na anumang mga balita dyan sa labas. Kundi ating pong aralin ano ba ang posibilidad na pwedeng mangyari sa panahong ito, mga kapatid. So sabi niya, bantayan ang sarili at maging kalmanti, mga kapatid. So anong mensahe? Mga kapatid, marami ang natutulog sa relasyon nila sa Diyos ngayon. At sabi niya, nakagaya ng iba na pinabayaan ang mga pagtitipon tulad nito. Din niya nabantayan ang sarili na unti-unti na pala siyang nalalayo sa Diyos. Kaya maraming mga tao ngayon, mga Kristiyano, na kung saan ay hindi talaga sila talagang tapat sa kanilang kaugnayan sa Diyos. And verse 7 ng 1 Thessalonian, sabi niya, for thee that sleep in the night. Dahil yung mga natutulog ay natutulog sa walang kaalaman sa mga pangyayari sa ating kapaligiran ngayon. And they that be drunken are drunken in the night. Nalasing sila ng kanilang sariling understanding.
na-deceive sila at nakontento na lang sila doon sa kanilang dilim na pag-iisip, meaning nalasing sa kanilang maling akala, brothers and sisters. So pag ikaw ay nalasing, pag ang taong lasing, hindi na niya binibigang pansin yung mga kung ano-ano na diyan, dahil nakukontento na siya kung ano yung understanding niya. Basta ako naniniwala sa Diyos, okay na yun. Di ba? Yan ang sabi nila. Basta ako ay hindi nakakalimot sa Diyos, okay na yun. Pero yan ang iyong understanding. Yan yung iyong tawag na ito, yung iyong akala. Dagdag na sinabi, na advice na sumulat dito sa verse 8, sabi niya, "But let us who are of the day be sober." Sabi niya, maging kalmante. Tayo pong nasa kaliwanagan, tayo pong mas mayroong tama na understanding, tamang revelation, kaalaman patungkol sa Diyos at patungkol sa mga pangyayari sa panahong ito, mga kapatid. Sabi rito sa sumulat na sabi niya ay maging kalmante. Put on the breastplate of faith and love. Sabi niya, putting on the breastplate of faith and love, and for the helmet of hope, the hope of salvation. So, ano daw sabi niya? Breastplate, ito yung parang tulad sa mga sundalo, merong isinusuot na kalasag dito sa kanilang dibdib. So, yung kalasag natin ay yung ating panampalataya na kung saan ay mayroong kasamang pag-ibig sa ating gawain at sa Diyos. And for the faith and hope of our salvation. Helmet. So meron tayong revelation. Napaka-importante na yung meron tayong helmet, the hope of our salvation. Na kung saan ang Word of God ay hindi tayo basta-basta na matikaw, hindi tayo basta-basta ma-sway, hindi tayo basta-basta maniwala kung anong mga bali-balita dyan na nangyayari na sabi nila, ito na yung World War III, sabi nila. Ngunit hindi nila alam kung ano po yung mga pwedeng mangyari muna bago pumasok yung gerang iyon. Hindi pa nga natuyo yung Euphrates River, mga kapatid. Hindi pa nga pinakawalan yung apat na hangin ng apat na anghel doon sa Euphrates River. Sabihin nito, bakit niya in-advise na sabi niya magkaroon tayo ng tinatawag na helmet, the hope of salvation? Dahil kailangan natin yung tamang understanding o revelation pantungkol sa salita ng Diyos. Bakit niya in-advise ito sa atin, mga kapatid? Anong reason sa pagkakaalam niyo? Ano ang bang rason, mga kapatid, sa alam natin, mga kapatid? And verse 9 says, sabi niya rito, "For God had not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ." Yun pala yung kanyang ibig sabihin. Bakit tayo ay magkaroon ng breastplate of faith and love, and for the helmet of salvation, na kung saan yun ang panampalataya, yun ang yung ating sinseridad sa salita ng Diyos. Dahil ang rason niya, dahil sapagkat tayo hindi itinalaga ng Diyos sa galit. Hindi tayo doon para doon sa galit na mangyayari, kundi sa pagtatamo ng pagkaligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Doon po tayo mailalagay ng Diyos. Hindi upang sasabak tayo sa galit ng Diyos na mangyayari in the great tribulation, brothers and sisters. Kaya, anong sabi ng Diyos? Dito sa verse 9, sabi niya, kayo'y hindi itinalaga ng Diyos sa galit, kundi sa pagkakaligtas. Ito'y malalim, mga kapatid. Malalim na pagpahalaga sa atin ng Diyos. Kaya, bago pa man dumating ang Great Revolution na yan, ay sabi niya, maging kalmante kayo. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko na kailangan isulat pa ito dahil kayo na ay nakakaalam ng pwedeng mangyari sa ating paligid, brothers and sisters. We are more than conquerors, sabi ni Apostol Pablo, through Him that loved us. Ayon sa Romans chapter 8, verse 37. We are more than conquerors, sabi niya. Mas pa tayo na maging matagumpay na kung saan sa pamamagitan ng umibig sa atin. 8:37 ng Romans, mga kapatid, ay basahin po natin. Sabi niya,
Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan na iyon sa atin ay umibig. Sino ba yung umibig sa atin unang-una? Ang unang umibig sa atin ay ang Diyos, ang tatay ng ating Panginoon. At sa pamamagitan ni Jesus Christ ay napakita ng Diyos ang kanyang karakter, ang pag-ibig niya sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Kaya nga, we are more than conquerors through Him, mga kapatid. Through Him that love us. So tayo po ay maging mapagtagumpay dahil tayo po ay inibig ng Diyos. Bakit, mga kapatid? Dahil hindi tayo na italaga doon sa galit na mangyayari after the 70th week of before the 70th week of Daniel, which is the Great Tribulation. Di ba, mga kapatid? Kaya napaka-importante ang tingin sa atin ng Diyos. Kung tayo ay importante sa mata ng Diyos, ay bakit hindi natin bigyan ng importansya ang Diyos? Diba? So, vice versa lang yan eh. Kumbaga, binigyan ako, bibigyan ko rin siya. Ganun lang naman eh. Kung ang Diyos ay mapagbigay, tayo rin ay magbigay din. At ang hinihingi lang sa atin ng Diyos ay tayo po ay manatiling tapat sa Kanyang salita. Diba, mga kapatid? Magaan lang. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, come unto me, and I will give you rest. Magaan ang aking dalahin. Ang labanan sa atensyon na nangyayari ngayon sa Israel, mga kapatid, at Iran, ay nagdulot ng malawakang epekto sa mundo, sa gitnang silangan na maging panganib sa supply at langis at pagtaas ng presyo. Diba? Tataas ang presyo talaga sa ayaw natin at sa gusto. Maaraming sibilyan ang nadadamay at maging pahirap doon sa direktang lugar at maging din sa atin. So doon mismo sa direktang lugar na nangyayari ay magkaroon ng pagdaranas ng tinatawag na kahirapan or gutom at maging sa atin din na hindi tayo direktang nakakaramdam ng kanilang giyera. Ayon sa balita, ang Gaza Strip ay isang halimbawa ng lugar kung saan dumaranas ng malubhang gutom. So kung makita lang ninyo sa balita, sa news, update, na ang Gaza Strip ay talagang gutom ang mga Palestinian doon. Gutom sila. According to some reports, mga kapatid, pinatawan ng sanksyon ang ilang Israel cabinet ministers ng mga bansang Great Britain, Australia, Canada, New Zealand at Norway. At na ang dahilan ay ang karahasan at tensyon sa maraming sibilyang nadadamay doon sa West Bank at sa Gaza Strip. So marami pong nagugutom doon, mga kapatid. So ayon dito sa ating napagkunan ng balita, sabi rito, bagamat karaniwang taga-suporta ng Israel ang US, nagpataw sila ng mga visa restriction at financial sanction sa ilang individual na Israeli settler na sangkot sa karahasan laban sa mga Palestinian sa West Bank. Ito ay tugon sa lumalalang karahasan ng mga settler sa rehiyon. May mga pagkakataon din na ang US ay nagbabanta ng pagpigil sa pagpapadala ng armas kung hindi susundin ng Israel ang ilang kondisyon. So ito yung reports na ating pong nakalap patungkol dito dahil ang atin namang title dito, may posibilidad ba na ang US ay pabayaan niya ang bansang Israel? So sa puntong ito, mga kapatid, may mga posibilidad na ang pagtaas ng pangdaigdigang presyon at pagtuligsa sa mga aksyon ng Israel lalo na sa humanitarian crisis sa Gaza at mga patakaran sa West Bank ay maaring mas mahirap sa US na ipagtanggol ang Israel sa international na entablado. Di ba? Parang naiipit sila eh. Dahil kaalyado nga niya yung Israel eh. Pero sa mga nangyayari, parang naiipit sila. Kaya merong posibilidad, mga kapatid. Isa pa, kapag ang Israel ay patuloy na magmatigas ang mungkahin nila dito sa ceasefire,
ay dito matutupad ang hula ni Sekaraya konektado sa tension na magaganap ngayon sa Israel. Kung ito man ay isa sa mga inabangan natin, mga kapatid. So mayroong tension ngayon. So talagang palitan sila ng missile, ng ballistic missile, at yung nuclear power kung saan ay inilalagay ng Iran, na kung saan ang kanyang kalalim ay halos 300 feet ang kanyang lalim, at mahirapan ang bomba na wasakin yung bunkers nila na nilalagyan nila ng nuclear power, mga kapatid. So, according to Zechariah chapter 12 verse 3, ay titingnan natin kung paano nakakonekta yung ating pong pag-aaral nito, na kung saan ay mga pangyayari bago dumating yung 70th week of Daniel. Ano ba yung 70th week of Daniel? Ito yung pagpasok ng panibagong paghahari, na kung saan ay yung Antichrist ang siyang mamumuno sa loob ng 7 taon, mga kapatid. And verse 2, mga kapatid, sa ating pong pag-aaral na ito, Behold, I will make Jerusalem a cup of trembling unto all the people round about, when they shall be in the siege, both against Judah and against Jerusalem. So darating ang panahon na sila po ay magtatangka na magkaisa ng kaisipan upang sa ganon ay sugurin, ipulbusin ang bansang Israel. Pero nga sa sinabi ni Brother John kanina, na sabi ng Prime Minister, sabi niya, nasanay na kami. Marami na kaming nadaanan. Marami na kaming pang-aaping nadaanan. Ngunit ngayon ay hindi na pwedeng mangyayari uli sa amin. So, and verse 2, tingnan natin mga kapatid, sabi niya, na bagamat ang Israel ay pinakasentro ng usapin, na kahit man magkaisa silang kalabanin, ang bansang ito ay mayroong divine intervention ang Diyos sa kanila. In verse 4, mga kapatid, sabi niya rito sa Zechariah, "In that day, said the Lord, I will smite every horse with astonishment, and his rider with madness, and will open my eyes upon the house of Judah, and I will smite every horse of the people with blindness." So ito yung intervention ng Diyos. Once na ito po'y nagkaroon sila ng pagkakaisa, ay kanya pong bubulagin ang mga papasok doon, mga kapatid, at kanya pong papatayin sa pamagitan ng tulong ng Diyos. Bubulagin sila. Di ba noong 1967, mayroong isang nagpatutuo na umaarangkada daw yung tangke de guerra. Hindi daw sila makaarangkada. Nagtataka sila, bakit hindi sila makasulong? Nang tingnan nila doon sa harapan, mayroon silang nakitang dalawang nakaputi na tao na pumipigil. Yun pala, mga anghel. So isa ito sa mga bubulag sa kanila, yung mga anghel na yan na tutulong sa bansang Israel, mga kapatid. Kaya malaking posibilidad na napabayaan ng US ang Israel dahil sa hula na ito, kung ito man ay ipahintulot ng Diyos. Kung ito man ang ating hinihintay, mga kapatid, hindi tayo dapat na magsaya, katulad ng iba na masaya sila dahil nagkaroon ng gera. Di ba? Pero hindi dapat tayo magsaya sa impormasyong ito. Sa halip ay dito natin maunawaan ang nais ng Diyos ayon sa kanyang mga plano. So dito natin matalastas yung plano ng Diyos. Makikita natin kung inline ba ang nangyayari, ay makita natin at maintindihan natin. So sa kabilang dako, bakit sa pagiging matigas ng panindigan ng Israel, magkaroon siya ng katigasan sa kanyang ulo, mga kapatid. Ayon dito sa Zechariah chapter 12 verse 6, ay sabi rito ng sumulat, "Sa araw na iyon ay gagawin kong parang kawali ng apoy na panggatong ang pinakapuno sa Judah." So ibig sabihin, magkaroon siya ng galit. Ibig sabihin, hindi siya papayag
na hindi siya gaganti o hindi siya makipaglaban. So si Netanyahu hindi papayag dito. Kaya sabi niya, "In that day will I make the governors of Judah like a heart of fire among the woods." Ibig sabihin, mainit ang damdamin na lumaban itong leader. Ayaw talaga ito na hindi sila lalaban. Ibig sabihin, hindi sila makikinig sa mga allies nila na mga bansa dahil gusto nila talagang ipagtanggol ang kanilang bansa, brothers and sisters. Ibig sabihin, magkaroon ng galit, umaapoy na galit ang leader nila. Kaya ang Operation Rising Lion ay inline dito, mga kapatid, na pulbusin ang nuclear program ng Iran. Kaya kita mo, Rising Lion. So yung operasyon na yan, mga kapatid, ay isa pong inline doon sa Zechariah chapter 12 verse 6 na kung saan ay ilalagay ng Diyos yung parang apoy na damdamin sa pinakapuno ng leader ng Israel. At pag mangyayari ito, mga kapatid, na magkaisa silang digmain ang Israel, ay may gagawin ang Diyos sa mga Hudyo. Once na papasok sila. Once na ito ang karatig mga bansa ay magkaisang pasukin ang bansang Israel. Dahil, bakit nila papasukin, mga kapatid, ang bansang Israel? Bakit isinulat ito, mga kapatid? So, bigyan natin ng pansin itong verse 8 ng Zechariah. Sabi niya rito, "In that day shall the Lord defend the inhabitants of Jerusalem." Bakit na isulat ito, mga kapatid? Ibig sabihin, mayroong mangyayari na talagang gera sa Israel na kung saan lahat ng mga bansa na nakapalibot na may galit sa bansang Israel ay talagang papasok sila doon. Yun ang reason na mayroong posibilidad na pabayaan ng US ang Israel dahil sa hulang ito, mga kapatid. Mayroong posibilidad na sabi niya sa araw na iyon ay ipagsanggalang ng Panginoon. Ano yung araw na iyon? Araw na kung saan magkaisa ang mga bansa. Na sabi niya na ipagsanggalang ng Panginoon ang mga nananahan sa Jerusalem. At siyang mahina sa kanila sa araw na yaon ay magiging gaya ni David. Ibig sabihin parang katulad ni David na matapang na nilabanan niya si Goliath sa panahong iyon. Kaya gagawin ng Diyos na parang si David. At ang sambayan ni David ay magiging parang Diyos. Parang anghel ng Panginoon sa harap nila. So itong sulat na ito ay maunawaan natin dito na itong hula na ito, mga kapatid, ay mayroon talagang mangyayari na ang mga palibot na bansa sa palibot ng bansang Israel ay talagang pasukin nila at magkaisa silang girahin ang bansang Israel dahil sa hulang ito, mga kapatid. Nakita nyo? Nasabi niya, "In that day shall the Lord defend inhabitants of Jerusalem." Kailang araw yon, mga kapatid? So hindi pa naman nangyayari yan na ang mahina sa kanila sa araw na yon ay magiging gaya ni David. Di ba? "And it shall come to pass," verse 9, "in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem." Mapansin mo, all nations that come against Jerusalem. Ibig sabihin, may posibilidad na pabayaan ng US ang Israel, mga kapatid. Di ba? Iyan ang isa sa mga posibilidad. Hindi tayo ano lang ng ating sariling opinion, kundi iyan ay mga posibilidad na pwedeng iwanan. Bakit sila susugod? Dahil alam nilang wala nang kakampi ang bansang Israel. Di ba? Kaya sila ay nagkaroon ng lakas ng loob para sugurin. Kaya sa atin, mga hintel at mga nasa kay Kristo sa ating panahon ngayon, ito'y warning sa atin. Ayon kay Pablo, hindi na kailangan na isulat ko pa sa inyo ang anumang kasi tayo rin ay lubos na nakaalam na gaya
na ang pagdating ni Kristo ay parang magnanakaw sa gabi. So yan ang mga palatandaan, mga kapatid. Advice ni Pedro sa 2 Peter chapter 3 verse 14 ay ito po yung kanyang advice. Wherefore, beloved, seeing that you look for such thing. So ating na nakikita na ito mga bagay na ito na mangyayari. Be diligent. Ano sabi niya? Be diligent. Dahil nakikita na natin ang mga bagay na ito. That you may be found of Him in peace, without spot and blameless. Ano ang kanyang mensahe dito, mga kapatid? Ibig niyang sabihin na maaring naaninag na natin ang mga posibilidad. Kaya, sabi niya, be diligent, meaning mayroong determinasyong Kristiyano. Mga kapatid. Masikap, masipag, na gawin ang espiritual, matyaga sa damdamin, na may pag-ibig sa gawain. Hindi yung sarili lang niya ang kanyang tinitingnan. Hindi yung siya ay alam niya yung sasabihin. Magaling. Ngunit ang sinasabi rito ng Panginoon, ang sabi niya ay be diligent. Meaning, meron tayong determinasyong manatili sa ating pong kaugnayan sa Diyos. Meron tayong determinasyong maging masipag sa gawain. Meron tayong determinasyong maging matyaga ang ating damdamin sa Panginoon na ating iniisip na ang Diyos ay tapat at sincero sa ating pakikipag-ugnay sa Kanya. Di ba? The words of Zechariah is corrected sa damdamin ng leader ng Israel in Zechariah chapter 12, 6 hanggang 9, mga kapatid, na nakita natin dito nabasa natin sa kanyang salita. Ang talata ng verse 8 at 9 ay konektado ito sa sulat di Micah chapter 7 verse 15. According to the days of thy coming out of the land of Egypt. So mapansin mo rito, ipinaalala ng Diyos sa Israel yung ginawa niya doon sa Egypt nang sila po'y palabasin na kasama si Moses. Laging inuulit ng Diyos sa kanila ang bagay na ito. Sabi niya, gaya ng mga araw na iyong paglabas sa lupay ng Ehipto, ay aking pagpapakitaan sila ng kagilagilalas na bagay. So magkaroon ng tinatawag na miraculous war sa Israel, mga kapatid, laban sa mga nasyon na nakapalibot sa kanila. Sabi niya rito, verse 16, the nation shall see and be confounded. Bakit sila po ay magugulat, mga kapatid? Dahil yung salitang confounded dito, mga kapatid, ay magugulat ang mga bansa. Dahil kahit wala na ang US na sumusuporta sa kanila, ay nakaya pa nilang magtagumpay, mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ng the nation shall be confounded at all their might. They shall lay their hand upon their mouth, their earth shall be deaf. So kita ba magugulat sila, di ba? Dahil kahit na wala na ang support ng US, ay nakaya pa rin nilang makipaglaban sa mga nasyong sumugod sa kanila. Ito yung posibilidad, mga kapatid. Itong sulat ni Micah, chapter 7, verse 15, 16, hanggang 17, mga kapatid, ay ito po yung mga posibilidad na iiwanan ng US ang bansang Israel. Mga kapatid. So nakahula yan. Dito tayo kukuha ng mga impormasyon. Hindi doon sa YouTube, huwag tayong kumuha doon. Kundi dito kukuha tayo ng impormasyon na kung saan ay ikonekta natin sa sulat ng Zechariah chapter 12, brothers and sisters. Para tayo, sabi niya, be sober, maging kalmante. Alam natin ang ating pong ginagawa. Di ba? Sabi niya, makikita ng mga bansa. So mapapansin natin, mga bansa na nakapalibot sa kanila. At mga papahiya. Bakit ginamit yung salitang mapapahiya? Dahil kahit wala na ang support ng US, ay hindi sila makapinawalang na ipagtanggol pala ng bansang Israel ang kanilang bansa, brothers and sisters.
Kita mo? Sabi niya, mga papahiya sa buo nilang kapangyarihan, kanilang ilalagay ang kanilang kamay sa kanilang bibig at kanilang mga pakinig ay mabibingi. Hindi nila maisip, hindi nila mapagtanto bakit nangyari ito. Samantalang sila lang at wala nang kakampi na makipaglaban. Di ba? Itong sulat na ito ni Mika, mga kapatid, ay nagpapatunay ng posibilidad na ang US ay pabayaan niya na ang Israel. Ito ang mga posibilidad, mga kapatid. Di ba? So, kung makita ninyo yung kanyang ibig sabihin diyan. So, ipinaalala ng Diyos sa kanila uli ang ginawa niya sa Ehipto kung paano pinalabas sila ng Diyos. Kaya palaging inuulit ng Diyos niya sa atin, once na inuulit-ulit sa inyo ang mga salita ng Diyos na ito, ay huwag kayo pong tawag dito, maupay na makinig. Dahil ito po ay pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang nauupay lang yung mga taong wala talagang pag-ibig sa salita ng Diyos. Di ba? Kaya nga, makati sa kanilang taiga, napakinggan ang salita ng Diyos. Dahil ayaw na nilang ulit-ulit, sabi niya ulit-ulit. Pero ang Diyos ay lagi niyang inuulit, mga kapatid. Di ba? Yung kanyang sinabi. Pag ginawa niya ito ay paulit-ulit ng sinasabi sa kanila ng Diyos. Para ano, mga kapatid? Ano ang ibig sabihin ng Diyos? Para sila po ay makonsensya. Kaya kita mo si Prime Minister Benjamin Netanyahu ay nakikita niya ang ginawa ng Diyos doon sa kanyang mga minununo. Nakikita niya, naintindihan niya ang ginawa ng Diyos sa kanila. Ganon din sa atin. Ang salita ng Diyos ay paraan para tayo ay makonsensya din, mga kapatid. According to Apostle Peter chapter 3 verse 21, ay ito po yung kanyang sinabi patungkol sa konsensya, na kung saan ay dapat dating maintindihan bakit kinukonsensya ng Diyos ang bansang Israel tuwing may gagawin ang Diyos sa bansang Israel, mga kapatid. 1 Peter 3:21 ay ating pong basahin ang bagay na ito. Sabi niya, na ayon sa tunay na kahawig ngayon nagligtas sa makatuwid bagay ang bautismo, hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos. Bakit binanggit yung mabuting budhi? Dahil in the beginning nang nagkasala ang unang tao doon sa Garden of Eden, ay napalitan ito ng masamang budhi sa Diyos. Kaya nagkaroon ng tinatawag na pagitan. Nagkaroon ng kasalanan sa pagitan ng Diyos at sang tao. Kaya wala nang koneksyon ang Diyos sa tao, mga kapatid. Kaya iyon yung tinatawag na masamang budhi. Ngunit sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, sa makatuwid bagay ang bautismo hindi sa pag-alis ng karumihan ng laman, kundi sa paghiling ng isang mabuting budhi sa Diyos sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ni Jesucristo. So mayroon na tayong mabuting budhi sa Diyos. Hindi na tayo binabagabag ng anumang budhi dahil mayroon na tayong mabuting relasyon sa Diyos. Naalis na ang hadlang na isang masamang budhi. Mayroon na tayong mabuting budhi sa Diyos ngayon, mga kapatid. Kaya, yung buding o yun na mabuting budhi sa pamagitan ng bautismo na ginawa sa atin, ay sana ay makita natin yung sinseridad ng Diyos. Diba? Yes. Dapat walang duda, hindi nagdududa, dahil ang Diyos ang gumawa para sa atin sa pamagitan ng kanyang anak. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay dinadalaw-dalaw pa rin ng isang konsensyang hindi maganda, ay napakabigat yan para sa atin. At gandun din sa Diyos, mabigat para sa Diyos yung meron tayong mabigat na konsensya sa Kanya. Ngunit kung mabuti pong ating relasyon, ibig sabihin wala pong mabigat na konsensyang hahadlang sa ating relasyon sa Kanya.
Sabi nga rito sa Hebrews chapter 9 verse 14, ay ganito po ang kanyang pagkasabi. Gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamagitan ng Espiritu na walang hanggan ay inhandog ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos, ay maglilinis ng inyong budhi sa mga gawang patay upang magsipaglingkod sa Diyos na buhay. So, ibig sabihin, nilinis na ang ating budhing masamang budhi o manang kasalanan doon mula kay Adan at Eva. So sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo doon sa krus ay nalinis na ang ating budhi. Ngunit ito po ay applicable lang doon sa mga taong tama yung kanyang tinanggap na panampalataya sa Diyos. Hindi ito applicable sa karamihan, kundi applicable lang ito sa mga taong may tama na understanding at sumusunod sa programa ng kaligtasan ng Diyos. Mga kapatid. Kaya sabi niya, na maglilinis ng mga gawang patay. Ano yung gawang patay? Ito po yung binabanggit ni Galatians, fruit of the flesh, na kung saan ay ayaw ng Diyos yung ganong klaseng mga gawang patay. So pag mga gawang patay, ay ito po yung pansarili mong reason. Meron kang sariling rason, mga kapatid. Dahil ang Diyos po ay hindi tumatanggap ng iyong reason. Kaya nga, do not lean on your own understanding. Sabi nga doon sa, hindi doon sa iyong sariling kaalaman. Hindi ka babatay doon sa iyong sariling kaalaman, kundi doon sa kaalaman ng Diyos. Di ba, mga kapatid? Kaya, yan ang gawaing patay sa mga tanang Diyos. Kanyang kinukundina sa reason na wag nating dapat lakaran, mga kapatid. So may mga patay na gawa na hindi dapat yun ang lakaran natin. Marami ang huwag natin dapat lakaran, mga kapatid. Yung makasarili, yung envy na mayroong doon, mga kapatid. So punta tayo ulit kay Micah. In verse 16 ng Micah, makikita ng mga bansa at mga pahiya ang buo nilang kapangyarihan. So mapapahiya sila. Hindi nila akalain, mga kapatid, na ang bansang maliit na ito na bansa ay kaya nilang harapin ang maraming kalaban. Kita mo yung kalaban nila? Egypt, Lebanon, Syria, Yemen, Iran. Dapat ang Iran sa Ezekiel yan eh. Pero bakit pumasok siya, mga kapatid? Dahil yun ay isang paraan upang sa ganun ay ma-activate yung hula ng Panginoon. Di ba? Mayroong plano ang Diyos eh. Bakit siya pumasok? Dahil si Iran ay kasama niyan sa Ezekiel 38. Pero pumasok siya, hindi pa sa kanyang panahon. Bakit? Dahil gusto nilang paputukin yung kanilang nuclear. At kung pinaputok yan, mga kapatid, ito yung binabanggit doon sa Revelation chapter 9 verse 18, na kung saan ay bumubuga siya ng talagang apoy, asupri at usok ang kanyang binubuga. At third part ng mga tao ay mamatay. Sige nga, basahin natin. Revelation chapter 9 verse 18. Kaya bakit pumasok si Iran? At bakit sila po ang tinatira ng Israel? Dahil doon sa nuclear power na yan na binabanggit dito sa verse 17 mo na, sister. And I saw the horses in the vision, and them that sat on them, having breastplates of fire, and of hasad and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions, and out of their mouths issued fire, smoke, and brimstone. So yun yung nuclear power, atomic bomb, ballistic missile, na lalabas sa bunganga ng kanilang mga kanyon. Iyon ay mangyayari doon sa Great Tribulation. Yan ang mangyayari sa Third World War. But by this tree was the third part of men killed
by the fire and by the smoke and by the brimstone which issued out of their mouths, doon sa kanyang mga kanyon, mga kapatid. Ito ang mangyayari sa Third World War. Kaya, interesado ang Israel na puksain yung nuclear power na yan dahil hindi pa sa tamang panahon. Diba? Madadamay tayo eh. Diba kung darating yun, wala pa yung, yung rapture day. Kaya, salabat na lang dahil ginamit ng Diyos ang bansang Israel. Para sa ganon, ay hindi matutuloy yung programa ng nuclear na yan. At tumutulong yung US dahil meron silang tinatawag na bomba na papasok halos kahit 300 feet pa ang bunkers na yan na pinagtataguan ng nuclear power. Yes. Di ba mga kapatid? Yes, so kung tayo po ay tumitingin sa mga pangyari at titingnan natin kung inline ba ang ating binabasa mga kapatid, ay makita natin dito sa ating pag-aaral. The nation shall see, sino ito? Ang buong mundo shall be confounded, magtataka, di makapaniwala sa nagawa ng Israel. Ito kasi ang maging resulta once na binitawan na ng US ang support ng ang Israel. Once na binitawan na ng US ang Israel, mga kapatid, ay ito po ang mangyayari. The nation shall say and shall be confounded. Magtataka sila. Diba? Nakuha niyo, mga kapatid? Ang hula ng mga propeta, mga kapatid, ay authentic, pure, tried, dahil yan ang salita ng Diyos. Diyan tayo dapat na magtiwala. Authentic ito. Hindi ito sabi-sabi. Dahil napag-alaman na natin kung ano po yung mga testimony na nangyari sa panahon ni Moses, sa panahon ni Abraham, sa panahon ni Jacob, sa panahon ni Gideon, ni David. Marami pa tayong nakita na mga testimony ayon sa mga sumulat. Iba mga kapatid? Kaya, may posibilidad na darating ang time na kahit gaano pa kabigat ang relasyon meron ang US sa Israel. Mabigat po yung kanilang relasyon ng US at Israel. Dahil ang US, noong World War II, siya yung nag-support sa Israel, mga kapatid. So malaki po yung kanilang relasyon. But in the perfect time of God ay pabibigatin ng Diyos ang damdamin ng US. O leader ng US para alisin ang support dito. Nakuha natin yan, mga kapatid? Yes. Yan ang sabi ng Diyos sa sulat ni Zechariah chapter 12 verse 3 and 4. Kaya sa mga nanonood sa ating live streaming, sana nakita ninyo yung dahilan. Bakit pumasok sa eksena yung Iran? Dahil gusto nilang magpasikat. Ngunit, tama lang naman. Bakit kinukondina ng US yung kanilang nuclear power? Dahil hindi pa napapanahon. Dapat paputukin yan sa World War III sa pagdating ng panahon. Dahil third part ng mga tao mamamatay dyan. Kapatid, alam mo yung hindi namatay sa kanyan, sa gera, ay hindi, ang damdamin nila, ayaw talaga nila maghigi ng patawad sa Diyos. Manatili talaga sila na galit sa Diyos. Dahil bakit daw pinahinayaan na magkaroon ng tinatawag na patayan na halos third part ng mga tao. Gaano kalaki yung third part? Napakarami yan, di ba? Third part, billions na mga tao ang mamamatay sa World War III. Kaya, kung ang inyong iniisip na nanonood kayo sa YouTube na ngayon na ang Third World War, ay hindi yan, dahil hindi yan ang eksena na ating makikita sa panahon ng Third World War. Yes. Pag nangyari ang miraculous war in Israel, mga kapatid, Israel will be declared as the unwalled village. Di ba? Pag nangyari yan. Dahil, bakit madideklara na ang Israel ay magiging unwalled village? According to Ezekiel 38 verse 11, bago pumasok si Ezekiel, mga kapatid,
ay makikita niya na ang bansang ito ay the unwalled village, brothers and sisters. Ezekiel, payapa na. Ibig sabihin, wala ng kalaban. Bakit wala ng kalaban? Dahil nagkaroon nga ng miraculous war. Di ba? Verse 11, basahin natin. Sabi niya, at iyong sasabihin, ako'y sasampa sa lupaing may mga nayong walang kuta. Walang kuta na. Wala nang harang. Mga kapatid, sasampahin ko sila na nasa katahimikan, na nagsisitahang tiwasay. Kailan ba naging tiwasay ang Israel? Di ba noon pa man, gera dito, gera doon, tuloy-tuloy ang gera. Pero bakit sinabi rito na Ezekiel? Ito yung hula na mayroong mangyayari, mga kapatid, na ito ay konektado dun sa Micah chapter 7 verse 15 hanggang 17. Konektado ito, mga kapatid, na magkaroon ng tinatawag na miraculous war. At sasampa sa lupaing may mga nayon na walang kuta, sasampahin ko sila na nasa katahimikan, na nagsisitahang tiwasay, silang lahat na nagsisitahang walang kuta at walang kahit anong halang o mga pintuang bayan man. Sino ito? Ito yung bansang Israel. Bakit? Anong nangyari? Bakit sila tinawag na unwalled village? Dahil wala ng kalaban na papasok para kalabanin ang bansang Israel. So maliwanag yun, brothers and sisters, di ba? Wala na silang kalaban. And the highway of peace treaty between Egypt and Israel ay magkakaroon ng tinatawag na highway of peace. Yes. Sabi ka rito sa Isaiah chapter 19 verse 23. Ibig sabihin, itong Egypt ay hindi na makipaglaban. Bagkus ay magkakaroon sila ng tinatawag na peace treaty sa bansang Israel. Verse 23, mga kapatid, in that day shall there be a highway out of Egypt to Assyria, and the Assyrian shall come into Egypt, and the Egyptian into Assyria, and the Egyptian shall serve with the Assyrian. In that day shall be the third with Egypt and with the Assyria, be even blessing in the midst of the land. Kita mo, mga kapatid? Whom the Lord of hosts, 25, shall bless, saying, blessed be Egypt, my people, the Assyria, the work of my hands, and Israel, mine inheritance. So kita mo, magkaroon ng peace treaty between Assyrian, between Egypt, mga kapatid. So, ibig sabihin, mayroon ng kapayapaan. Pwede na silang labas, pasok. Ang highway na tinutukoy is treaty, peace treaty. Hindi yun literal na highway. Dahil ngayon ay mayroon ng highway doon. Ngunit ang highway na tinutukoy rito ng Bible is kapayapaan. Mga kapatid. Di ba? Hindi siya literal na highway. Kundi ito po ay kapayapaan. Pwede nang pumasok, mga kapatid. At maliban pa dito, kapatid, dito sa verse 19 ng Isaiah, chapter 19, verse 19. In that day shall there be an altar to the Lord in the midst of the land of Egypt. Kita mo, magkaroon ng altar. Ibig sabihin, ang Ehipto ay sasamba na sa Diyos ng bansang Israel. Hindi na doon sa kanilang Diyos-Diyusan. Hindi na doon sa kanilang Diyos na sinasamba ngayon. Kasi may Diyos silang sinasamba ngayon eh. Pero darating ang panahon na magkaroon ng isang dambana sa Panginoon sa gitna ng lupain ng Ehipto. Ibig sabihin, sa gitna nila, ibig sabihin, ang buong Ehipto ay sasamba na sa Diyos ng bansang Israel. Amen? At isang haligi ng hangganan niyon sa Panginoon. And it shall be for a sign, for a witness unto the Lord of hosts in the land of Egypt. For they shall cry unto the Lord because of the oppressor, and he shall send them a Savior and a great one, and he shall deliver them. Mga kapatid. Dahil itong mga Ehipto, ay kamag-anak naman ito ng Israel.
mga kapatid. Kaya darating ang panahon na magkaroon ng tinatawag na peace treaty between Israel and Egypt, mga kapatid. So yung altar na itatayo doon, sa kanilang gitna, ibig sabihin, ang buong Ehipto ay sasamba na sa Diyos ng bansang Israel. Amen? Bakit mangyayari ito? Dahil sa nangyayaring miraculous war na nangyari sa bansang Israel. Bakit nagkaroon ng miraculous war? Dahil ang US ay pinabayaan niya yung Israel. Kaya ang mga karatig bansa na nakapalibot ay nagkaroon ng pag-iisip na magkaisang sugurin ang bansang Israel. Ngunit ang Diyos ay namagitan at ipinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang kapangyarihan. Yes. Di ba, mga kapatid? Kaya yan po yung hula dito. So ang mensaheng ito, mga kapatid, ay panawagan sa atin, sabi ni Apostol Pablo. Panawagan sa atin ito. Ito po ay isang revelasyon na atin pong bigyang pansin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 7 verse 20 ng 1 Corinthians. 7:20. Let every man abide in same calling wherein he was called. Kaya sabi niya, magpatuloy ka kung paano ka tinawag ng Diyos. Ito yung panawagan ng Diyos. And through our prayers, God would count us worthy in His courts. Kapatid. Sabi niya, bayaan ang bawat isa'y manatili doon sa pagkatawag na itinawag sa Kanya. Ibig sabihin, manatili tayo, maging tapat na manatili tayo sa ating relasyon sa Diyos. And through our prayers, mga kapatid, hallelujah, tayo ay magiging worthy of His calling, of this calling. Tayo ay magiging karapat-dapat na sa harap ng ating Panginoon. Dahil nakita natin ang mga palatandaan. 2 Thessalonians chapter 1 verse 11. Wherefore, also, we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling and fulfill all the good pleasure of His goodness and the work of faith with power. Dahil dito ay lagi naming idinadalangin kayo upang kayo'y ariing karapat-dapat sa ating Diyos sa pagkatawag sa inyo. So tayo po ay maging karapat-dapat kung tayo ay manatili sa ating kaugnayan sa Diyos. Yes, amen? Paano ka maging karapat-dapat, mga kapatid? Tayo ay magiging karapat-dapat sa Diyos kung tayo po ay wala ng pagdududa mula ngayon. Amen? And that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you. At dahil doon ay ma-glorified ang Diyos sa ating buhay. Dahil na ating pong na-testify na ikaw ay isang Kristiyano. At dahil doon na-glorify ang Diyos. So ang mga posibilidad na ito ay nakita natin ang mga rason. At doon tayo mag-stand, mga kapatid. Kaya sabi niya, maging kalmante. Bakit kalmante? Dahil alam natin yung sitwasyon na pwedeng mangyari. Salamat sa Panginoon. At nawa ay nabigyan kayo ng tamang informasyon patungkol sa salita ng Diyos.